Bago tayo magsimula, munting paalala lang mga katakip silim. Meron po tayong bagong channel, ang Aninag Horror Stories. Makakasama natin sa channel na ito, si Sir Ren ng Itim na Lihim, pati na rin ako, Sir Dave ng PNT Stories. Sana mabisita nyo at masuportahan. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link ng channel. Sana mag-subscribe din kayo doon. Ipa-flash ko rin sa screen yung channel para mas madali. Yun lang naman. Sana masuportahan nyo yung bago naming channel. Simulan na natin. Hindi ako madaling matakot sa daan. Ilang beses na rin akong bumabiyahe mag-isa papuntang probinsya, lalo na kapag kailangang umiwas sa traffic. Kaya noong isang gabi, o mas tamang sabihing madaling araw, nagdesisyon akong bumiyahe papuntang Batangas ng 2:00. Ako nga pala si Aaron. Ang plano ko nun, simple lang. Mas maaga, mas mabilis. Tahimik ang paligid habang binabaybay ko ang C5 road. Halos wala akong kasabay na sasakyan. Ilang truck lang sa malayo at paminsan-minsang motor. Sakto lang ang takbo ko. Relax. Nakikinig pa ako ng radyo para hindi antukin. Hanggang sa may napansin ako sa unahan. Isang ilaw. Mabagal na gumagalaw. Noong una, akala ko truck o delivery van lang. Pero habang papalapit ako, napansin kong kakaiba ang itsura. Mahaba, may bubong, at parang may kurtina sa gilid. Doon ko lang napagtanto, karo ng patay. Napakunot ang noo ko. Anong ginagawa nito dito? Bulong ko. Hindi naman ito karaniwang nakikita sa ganitong oras, lalo na sa ganitong kalsada. Habang papalapit ako, mas naging malinaw ang itsura. May nakalagay na itim na kabaong sa loob, sarado. Pero ang mas nagpaiba sa pakiramdam ko, may tumutugtog. Pero hindi musika. Parang dasal. Mahinang mahina sa una, pero habang lumalapit ako, mas nagiging malinaw. Parang mga boses na sabay-sabay. Mahina at mabagal. Malamig pakinggan. Hindi ko maintindihan ng eksaktong sinasabi, pero ramdam ko na parang may mali. Biglang nanlamig ang kamay ko sa manibela. Lampasan ko na lang to, sabi ko sa sarili ko. Unti-unti ko pang mas diniin ang silinyador. Dahan-dahan akong lumipat ng lane para lampasan ang karo. Habang katabi ko na ito, mas lumakas ang tunog ng dasal. Parang hindi na galing sa speaker. Parang galing na sa loob mismo ng kabaong. Napalingon ako saglit at doon ko nakita yung itim na kabaong parang may gumagalaw sa loob. Parang may kumakatok. Biglang kumabog ang dibdib ko. Ano ba to? Mas binilisan ko pa ang takbo ko. Palampas na ako. Kaunting segundo na lang, mapapantayan ko na ang harapan ng karo. At doon ko nakita ang hindi ko dapat nakita. Walang tao, walang driver, walang kahit sino sa unahan. Yung manibela, gumagalaw mag-isa. Diretso ang takbo ng karo. Parang may nagmamaneho pero wala. Parang may humawak sa buong katawan ko. Nanigas ako. Hindi ko na halos maramdaman ang paa ko sa pedal. Hindi pwede to. Bulong ko habang nanginginig. Biglang mas lumakas ang dasal. Parang sumisigaw na. At kasabay nun, may narinig akong kalabog mula sa likod ng karo. Parang may bumangga sa loob ng kabaong. Doon na ako tuluyang nataranta. Inapakan ko ng todo ang silinyador. Hindi ko na inisip kung gaano kabilis. Hindi ko na inisip kung may huhuli sa akin. Ang nasa isip ko lang, makalayo. Habang binibilisan ko, napansin kong parang humahabol ang karo. Sa side mirror ko, nandun pa rin siya. Hindi bumabagal, hindi naiiwan. At yung dasal, parang sumusunod sa akin. Parang nasa loob na ng sasakyan ko. Hindi! Paulit-ulit kong sabi habang halos mangiyak-ngiyak na ako.
Mas lalo ko pang binilisan hanggang sa unti-unti nawala ang ilaw sa likod ko, nawala ang tunog, nawala na rin ang karo. Biglang bumalik sa normal ang paligid. Tahimik na ulit ang kalsada, parang wala nangyari. Pero hindi ako huminto. Dire-diretso lang ako hanggang makalabas ng C5. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako tumingin sa side mirror. Nakarating ako sa Batangas bago mag-umaga. Ligtas pero hindi payapa. Kasi kahit anong pilit kong kalimutan, hindi na nawawala sa isip ko yung nakita ko. Yung karo na walang driver, yung kabaong na parang may gustong lumabas, at yung dasal. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan kong yun. Ako si Jason, isang delivery rider. Sanay na ako sa puyatan, sa ulan, sa init, at sa kung ano-anong makikita sa kalsada. Pero hindi ako handa sa naranasan ko isang gabi habang pauwi ako galing trabaho. Bandang 10:00 na ng gabi nang magdesisyon akong umuwi. Pagod na ako. Gusto ko na lang makarating sa bahay at humiga. Dumaan ako sa C5 Road para mas mabilis sana ang biyahe. Pero pagdating ko ron, nagulat ako. Sobrang traffic. Halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Sunod-sunod ang ilaw ng brake lights. Nagtaka ako. Hindi naman ganito ka-traffic sa ganong oras. Buti na lang, nakamotor ako. Dahan-dahan akong sumingit. Sanay na rin naman ako sa ganon. Habang papalapit ako sa pinanggagalingan ng traffic, narinig ko ang ingay, mga boses, bulungan, at ilang tao na nag-uusap. Hanggang sa nakita ko, may aksidente. Isang SUV ang nakahinto sa gitna ng kalsada. Sa harap nito, may nakahandusay na rider. Duguan, nakasuot pa ng helmet. Pero kahit ganon, kitang-kita na, wala na siyang buhay. Kinabahan ako sandali. Hindi na ako nakialam. Hindi na ako lumapit. Hindi ko na rin tinignan ng matagal. Alam ko sa sarili ko, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na pinagtutuunan ng pansin. Kaya agad akong umalis. Tinuloy ko ang biyahe ko. Pagkalagpas ko sa aksidente, unti-unting lumuwag ang kalsada. Nawala na rin ang traffic. Nakahinga na ako ng maluwag. Akala ko noon, doon na matatapos ang lahat. Pero makalipas ang ilang minuto, may napansin akong kakaiba. Parang bumigat ang motor ko. Hindi naman ako mabigat. Wala rin akong angkas. Naplat ba ako? Sabi ko. Medyo bumagal ang takbo ko. Ramdam ko yung bigat. Parang may dagdag na timbang sa likod. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong sinilip ang side mirror. At doon, nanlaki ang mata ko. May kamay. Isang kamay na nakahawak sa balikat ko. Mahigpit. Hindi ako agad nakagalaw. Nahirapan akong huminga. Dahan-dahan kong tinignan pa. At doon ko siya nakita. Isang lalaki. Naka-helmet. Nakaangkas sa likod ko. Tahimik lang. Hindi gumagalaw. Pero ang mas nakakatakot, may dugong tumutulo mula sa helmet niya. Diretso sa likod ng motor ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. At doon ko naalala yung lalaking na aksidente kanina. Parehong helmet, parehong suot. Imposible. Gusto kong magpanik, gusto kong sumigaw, gusto kong tumigil, pero may pumasok sa isip ko. Mas delikado kung mawawala ako sa kontrol. Baka madisgrasya pa ako. Kaya kahit nanginginig ako sa takot, pinilit kong kumalma. Huminga ako ng malalim at nagsimula akong magdasal sa isip ko. Hindi ko na tinignan ang side mirror. Hindi ko na nilingon ang likod ko. Diretso lang ang tingin ko sa daan habang paulit-ulit akong nagdadasal. Lord, tulungan mo ako. Ilayo mo ako sa masama. Ramdam ko pa rin ang kamay na nasa balikat ko. Mabigat pa rin. Parang ayaw bumitaw. Pero habang tumatagal, unti-unti, nawawala ang bigat, nawawala ang lamig. Parang may bumababa,
Dahan-dahan hanggang sa biglang gumaan ang motor ko. Parang wala na ulit akong angkas. Di pa rin ako agad tumingin. Ilang segundo muna ang lumipas. Pagkatapos, dahan-dahan kong sinilip ang side mirror. Wala na siya. Wala na ang kamay. Pero alam ko sa sarili ko, hindi yun imahinasyon. Tinuloy ko na ang biyahe ko. Hindi na ako huminto. Hanggang sa makarating ako sa bahay. Nanginginig pa rin. Kinabukasan, nalaman ko sa balita, napatay na raw talaga yung rider na naaksidente sa C5 Road. Hindi na umabot sa ospital. At nung narinig ko yun, lalong bumigat ang pakiramdam ko. Kasi sigurado na ako, yung nakaangkas sa likod ko kagabi, yung lalaking na aksidente. Taong 2015 nang mangyari ito sa akin. Ako si Nestor, isang taxi driver na sanay na sa biyahe ng gabi. Mas gusto ko kasi yun, mas maluwag ang kalsada, mas tahimik, at mas maraming pasahero na nagmamadali. Pero may isang gabi na hindi ko na makakalimutan. Galing ako sa huling pasahero ko. Hinatid ko siya sa May Taguig. Bandang 12:00 na ng hating gabi. Pauwi na sana ako nang maisipan kong dumaan sa C5 Road para mas mabilis. Tahimik yung kalsada. Halos walang sasakyan. Ilan lang ang poste ng ilaw ang maliwanag. Habang dahan-dahan akong nagmamaneho, medyo pagod na rin ako, kaya binuksan ko ng kaunti ang bintana para pumasok ang malamig na hangin. Habang binabaybay ko ang isang madilim na parte ng kalsada, may napansin akong tao sa gilid ng kalsada. Isang babae. Nakatayo siya at umiiyak. Napakapambihirang makakita ng ganun sa 10 oras ng gabi, lalo na sa ganong lugar. Napaisip ako, baka may nangyari sa kanya. Dahan-dahan akong huminto sa tabi niya. "Ate, okay ka lang? Ano nangyari?" Tanong ko. Tuloy lang siya sa pag-iyak. Nanginginig pa ang balikat niya. Nawalan po ako ng pamasahe. Hindi ko na alam kung paano ako uuwi." Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa paligid. Wala talagang ibang tao. "Ano? Saan ka ba uuwi? Tara, ihatid na kita." Sabi ko kahit medyo nagdadalawang isip. Umangat siya ng bahagya, pero hindi ko makita ng maayos ang mukha niya dahil sa buhok niyang basa at nakatakip. "Salamat po." Sumakay siya sa likod. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto. Umupo siya sa likuran, sa may right side. "Saan ba ang daan?" Tanong ko habang umaandar ang taxi. Nagbigay siya ng direksyon. Paulit-ulit lang. Parang hindi rin siya sigurado. Habang umaandar kami, napapansin ko sa rearview mirror na umiiyak pa rin siya. Pero habang tumatagal, tumitigil na. Hindi na siya gumagalaw. Hindi na rin siya umiiyak. Tahimik na lang. Medyo kinabahan ako, pero pinilit kong huwag isipin. Baka pagod lang o nahimasmasan na. "Malapit na ba?" Tanong ko. Walang sagot. "Miss?" Ulit ko. Tahimik pa rin. Dahan-dahan akong sumilip sa rearview mirror. Nandun pa rin siya, nakaupo, tapos nakayuko. Pero may kakaiba. Parang hindi na siya humihinga. Bigla ako ng lamig. Hindi ko na pinansin. Tinuon ko na lang ang mata ko sa daan. Pero ilang segundo lang ang lumipas, may naramdaman akong kakaiba. Parang sobrang gaan ng sasakyan. Parang wala na akong sakay. Napalingon ulit ako sa rearview mirror. At doon, wala na siya. Walang tao. Walang laman ng likod. Bigla akong napapreno. Halos dumulas ang gulong ko sa kalsada habang humihinto ako sa gilid. Paano nangyari yun? Sabi ko sa sarili ko. Agad akong bumaba ng taxi. Tinignan ko ang likod. Sarado ang pinto. Walang bakas na may bumaba. Walang tunog na narinig. Walang kahit ano.
Binuksan ko ang pinto sa likod. Walang laman. Pero may naamoy ako. Amoy parang galing sa ulan o sa kung saan mang malamig na lugar. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Naalala ko ang mga kwento ng kapwa ko driver. Mga pasaherong sumasakay sa gabi na bigla na lang nawawala. Mga kaluluwang hindi mo dapat pinapasakay. Mabilis akong sumakay ulit sa driver's seat. Hindi na ako nag-isip pa. Inapakan ko ang silinyador at dire-diretso akong umalis ng C5 Road. Simula noon, hindi na ako dumadaan ng madaling araw doon at hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko yung babaeng sumakay sa C5 Road. Kamusta Sir Dave? Ako si Buboy. Ay gusto lang akong ibahagi na karanasan at sana mapili. Hindi ko ginustong magkaroon ng third eye. Simula bata pa lang ako, pusa na lang silang nagpapakita. Mga anino sa gilid ng mata ko, mga taong wala namang paa, mga mukhang hindi na dapat gumagalaw. Sanay na ako, pero hindi ibig sabihin, hindi ako natatakot. Isang gabi, pauwi ako galing trabaho. Bandang 11:00 na. Halos wala nang sasakyan sa kahabaan ng C5 Road. Nakabike lang ako. Ito na kasi ang routine ko para makatipid. Tahimik ang paligid. Tanging ilaw lang ng poste at simoy ng hangin ang kasama ko habang pumapadyak. Ramdam ko yung pagod sa katawan ko. Pero mas nangingibabaw yung pakiramdam na parang may nakatingin. Sanay ako sa ganun. Hindi ko lang pinapansin. Habang binabaybay ko ang madilim na stretch ng kalsada, may napansin ako sa unahan. Isang maliit na figura sa gilid ng daan. Isang batang babae. Nakatayo siya sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakaputing damit. Nakayuko siya. Agad kong naramdaman, hindi siya normal. Alam ko na agad kung ano siya. Pero hindi ako tumingin ng diretsyo. Tinuloy ko lang ang padyak ko. Parang wala akong nakita. Kasi yun ang unang rule ko sa sarili ko. Huwag mong papansinin. Kasi kapag pinansin mo, sasabay sila. Habang papalapit ako, napansin kong dahan-dahan siyang tumitingala. Kahit hindi ako direktang nakatingin, kita ko sa peripheral vision ko ang mukha niya. Maputla siya. Tapos nakatingin siya sa akin. Mas bumilis ang padyak ko. Wag mo akong pansinin. Yun lang ang naiisip ko. Paglampas ko sa kanya, pakiramdam ko, okay na. Medyo nakahinga ako ng maluwag. Pero ilang segundo lang ang lumipas, may narinig akong tunog. Parang may gulong din na umiikot. Sa likod ko, dahan-dahan kong nilingon. Nasa gitna siya ng kalsada. Hindi siya naglalakad. Lumulutang siya at sumusunod sa akin. At ang pinakamasama, palapit siya ng palapit. Hindi ko naman siya pinansin. Bakit sumusunod siya? Nanginginig kong sabi. Bigla lumamig ang hangin. Ramdam ko sa bato ko ang malamig na presensya. Parang may humihinga. Kahit wala naman dapat. Mas binilisan ko ang padyak ko kahit sumasakit na ang hita ko. Pero kahit anong bilis ko, hindi siya nawawala. Mas lalo pang lumapit. Hanggang sa halos katabi ko na siya. At biglang nawala siya. Napatigil ako sandali. Sobrang tahimik. Pero akala ko tapos na. Akala ko nakaligtas na ako. Pero maya-maya, may naramdaman akong bigat sa likod ko. Parang may sumakay sa carrier ng bike ko. Hindi ko na kailangan lumingon para malaman. Kasi naramdaman ko na lang. May malamig na kamay na humawak sa balikat ko. At may mahinang boses na bumulong sa tenga ko. Kuya, nakita mo ba ako kanina? Bakit mo ako iniwan? Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw.
Tanging ang bike ko lang ang umaandar. Dahan-dahan habang daladala ko siya. Dahan-dahan kong binaba ang paa ko para tumigil. Pero bago pa ako makababa, biglang bumigat ang lahat. Parang may humihila sa akin pababa. At narinig ko na lang ang malakas na kalabog. Nagising ako sa ospital. Sabi ng doktor na aksidente daw ako sa C5 road. May nakakita raw sa akin na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Wala raw ibang involved. Hindi nila alam kung ano nangyari sa akin. Pero matapos yun, nakarecover naman ako. At sa lahat ng naranasan ko, ayun ang pinakang malala. Magandang gabi PNT Stories. Ako po si Jude, 22 years old. Magbabalot ako sa isang barangay sa Quezon City. Araw-araw, alas 12 ng gabi ako nagsisimulang mag-ikot. Tahimik na kasi ang paligid at madalas mga galing inuman o graveyard shift ang bumibili. Sanay na ako sa dilim, sa mahabang iskinita, sa mga bahay na wala nang masyadong ilaw. Pero may isang gabi na iba ang naramdaman ko. Linggo yun, medyo malamig. Habang tinutulak ko ang bisikleta ko na may nakasabit na basket ng balot, sumisigaw ako. Pagliko ko sa isang makipot na iskinita, napansin kong may isang bahay na bukas ang gate. Luma ang bahay, parang hindi na inayos sa loob ng maraming taon. Nakabukas din ang pinto. Bahagya lang, madilim sa loob, pero parang may ilaw na kumikislap sa pinakadulo. Hindi ko sana papansinin, pero may narinig ako. "Kuya, pabili po." Mahina, parang galing sa loob. Huminto ako, tumingin sa paligid. Wala namang tao sa labas, wala ring kapitbahay na nakasilip. Tahimik ang buong iskinita. Tapos maya-maya, "Kuya, dito po." Sa totoo lang, medyo kinabahan ako. Pero iniisip ko, baka may matandang hindi makalabas. Sayang din ng benta. "Ilan po?" tanong ko habang papasok sa gate. Wala nang sumagot. Paglapit ko sa pintuan, mas naramdaman ko ang lamig. "Tao po?" sabi ko. Isang hakbang pa, papasok. At nang makapasok na ako, biglang bumagsak ang pinto sa likod ko. Halos napatalon ako sa gulat. Sumara ang pinto. Sinubukan kong hawakan ng doorknob. Ayaw bumukas. Tapos tahimik sa loob ng bahay. Hanggang sa may narinig akong kaluskos. Sa kanan ko, may lumang silya na bahagyang gumagalaw. Sa kaliwa, may cabinet na dahan-dahang bumubukas, isa-isa. "May tao po ba dito?" Kinakabahan na ako, pero walang sumasagot. Ang mga gamit nagsisimulang gumalaw. Ang kortina kahit walang hangin, umahampas sa bintana. Ang mesa, umuusog ng paunti-unti. May nahulog na plato sa kusina kahit walang tao. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Naramdaman ko ang pawis sa batok ko kahit malamig ang paligid. Parang pinipisil ang dibdib ko sa takot. Tapos may bumulong malapit sa tenga ko. "Dito ka muna." Napatakbo ako, paikot-ikot, hanggang sa napunta ulit ako sa pinto. Pero ayaw pa rin bumukas. Parang may humihila sa kabila. Mas lumakas ang galaw ng mga gamit. Ang silya tumumba. Ang ilaw sa loob nagsimulang mag-flicker. May mga yabag sa itaas, kahit alam kong bungalo lang ang bahay. Napaupo ako sa sahig. Sa sobrang takot, naalala ko ang bilin ng nanay ko. Kapag wala ka nang magawa, magdasal ka. Pinikit ko ang mga mata ko. Nanginginig ang kamay ko habang nagsasign of the cross. Tapos sinabi kong,
Sa ngalan ng Ama, halos pabulong. Tapos lumakas ang kalabog sa paligid. At nang masabi ko ng buo ang dasal, sa isang iglap, tumigil ang lahat. Nawala ang kaluskos, pati ang mga yabag, pati ang mga gumagalaw. Parang wala nangyari. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Tahimik na ulit ang bahay. At narinig ko ang mahinang click ng doorknob sa likod ko. Unti-unting bumukas ang pinto. Nakatitig ako sa pinto habang dahan-dahan itong bumubukas. Walang humahawak, walang tao sa likod. Sa labas, kita ko ang madilim na eskinita, pero parang mas madilim kesa kanina. Parang ayaw akong palabasin ng bahay. Tumayo ako, nanginginig pa ang tuhod ko. Kinuha ko ang basket ng balot na nahulog sa sahig. May ilang itlog na nabasag. Nanginginig ang kamay ko habang lumalakad papunta sa pintuan. Isang hakbang, tapos biglang dahan-dahang nagsasara na naman ang pinto. Napaatras na naman ako. Sa likod ko, may marahang yabag. Hindi mabilis, hindi rin nagmamadali. Paisa-isa lang. Hindi ko magawang lumingon agad. Ramdam ko lang ang presensya. Malapit. Bakit ka aalis? Bulong ng isang boses. Galing mismo sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Sa dulo ng sala, may nakatayong babae. Siya yung boses. Mahaba ang buhok na tumatakip sa muka. Nakasuot ng lumang damit pambahay. Maputla ang balat. Hindi normal na puti, kundi parang walang dugo. Hindi siya gumagalaw, pero ang ulo niya dahan-dahang tumagilid. Kanina ka pa namin hinihintay. Hindi lang pala siya. Sa gilid ng kusina, may aninong nakatayo. Sa may bintana, may isa pa. Hindi ko maaninag ang mukha nila pero alam kong nakatingin sila sa akin. Parang napasok ako sa bahay na hindi para sa tao. Biglang nagsara ang lahat ng bintana. Sabay-sabay, ang mga plato sa kusina nagsimulang mag-vibrate. Ang silya, dahan-dahang umuusog papalapit sa akin. Ang ilaw, nagpi-flicker ng mas mabilis. Hindi ako makagalaw. Dito ka lang, sabi ng babae. Dahan-dahan siyang lumalapit, pero hindi ko nakikitang gumagalaw ang paa niya. Para siyang lumulutang. Doon na ako tuluyang natakot. Lumuhod ako. Hindi na ako nag-isip ng kung ano. Tapos nagdasal ulit ako. Mas malakas. Habang nagsa-sign of the cross ako, pakiramdam ko may humahawak sa balikat ko. Mabigat, parang pinipigilan akong tumayo. Tapos biglang sumigaw ang babae. Tapos sabi niya umalis daw ako. Pero mas nilakasan ko ang dasal ko. Biglang umihip ang malakas na hangin sa loob kahit sarado na ang mga bintana. Sumigaw ang babae. Hindi na normal ang sigaw niya. Parang pinagsamang galit at parang may boses na kakaiba. Isa-isa, naglaho ang mga anino. Parang usok na tinangay ng hangin. Ang babae sa gitna, unti-unting naglaho habang nakatingin sa akin. At sa huling segundo bago siya mawala, nakita ko ang mukha niya. Galit na galit. Tapos pagkawala niya, tumahimik ang buong bahay. Narinig ko na naman ang click ng doorknob at kusang bumukas ang pinto. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo ko palabas ng bahay papunta sa iskinita. Hindi ko na kinuha ang ibang nabasag na balot. Hindi na ako nagtinda. Habang tumatakbo ako, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa likod ko mula sa loob ng bahay. Pagdating ko sa main road, saka lang ako napahinto. Huminga ako ng malalim. Paglingon ko sa iskinita, sarado na ang gate ng bahay. Sarado na rin ang pinto. Kinabukasan, bumalik ako ron. May nakita akong tendero sa kanto. Tay, may nakatira po ba dun sa lumang bahay? Napatingin siya sa akin. Anong bahay? Yung sa dulo ng iskinita.
natigilan siya. Matagal nang abandonado yun. Nasunog daw yan noon. May mag-ina na hindi na nakalabas. Bakit? May nakita ka bang tao doon kagabi? Tanong niya. Hindi na ako sumagot tapos nagpaalam na ako sa kanya. Pero matapos yun, hindi na ako ulit bumalik sa iskinitang yun.